So, kayo po yung pipili ng pinaka-combination po ninyo or yung produkto na sisimulan po natin. Ang alam po ng karamihan, ma'am, sa presentation ngayon, since bago pa lang sa menu, hindi pa po ako makaka-decide kung ano talaga yung mga food concept na pipiliin ko. Pwede po ba akong mag-sign of contract ngayon? Magkaroon ng engagement with your company and your system, pero kinabukasan na sa ibang araw ko na i-finalize yung food concept. The answer is yes, pwede niyo pong gawin yon. At least, after our presentation, isi-send po namin lahat sa inyo yung mga menu na yan para maaral po natin. Okay? Magaganda po ba yung ating menu? Yes, very attractive, no? Tapos yung mga logo natin, very colorful. Unang tingin mo pala, mapapansin mo na or makikita mo na kung ano po yung mga brands. Pati po yan pinag-isipan talaga ng company. Kasi yung competition yun sa pagnenegosyo, dapat daw aesthetic. Tama po ba? Sabi nila, kahit naligay yung pwesto mo, dapat naka-aircon. Alright? So, kung nakikita po ninyo yung mga video kanina, yung mga posters, yung mga picture na pinapakita po namin dito sa slide, yun po, yung mga sumusunod ng mga franchisee po namin. Aanin po kasi natin yung system. Kung hindi naman po natin i-materialize yung system ng company. Kaya kahit po maliit lang ang pwesto ninyo, maliit lang ang pinaka-parang lamesa, or maliit lang po yung pagsisimulan ninyong negosyo, might as well po, medyo gandahan po natin ng konti. Tama? Hindi yung pagka-print ng poster, ilalagay lang dun sa may pader o ilalagay lang dun sa bubong. Okay? So, i-guide po namin kayo. Yung mga posters po na yan, yung mga marketing collaterals po natin, yung mga menu po natin, i-guide po namin kayo. That's why po yung mga yan, yung mga soft copy na ready to send na po sa inyo. So, mamimili po kayo. Actually, yung iba po namin mga food concept, nasa 30 to 50% ang profit margin. So, kung may sales ka na 5,000 pesos sa isang araw, kunin natin yung 50% po nun, magkano po ang profit? Sige po, sino po mga magagaling sa math? 50% po ng 5,000 ay 2,500. For me, maliit yun, pero yes, makakatulong na po yan sa atin sa pagnenegosyo. Katulad po na ito po ay isang pwesto na napakaliit lang. Pinagkasya lang po niya dyan yung 3 or 4 na lamesa na maliliit, na may mga tall chair at maliliit na upuan. Pero alam niyo po ba, yung ganitong pwesto, pwede po kayo mag-maximum potential income up to 10,000 pesos. Gross income po yun. Okay? Ang sabi ko po, kailangan mo munang maintindihan yung versus doon sa, sa SRP price para makuha mo yung profit. Kasi sa pagnenegosyo, lalo na traditionally, lalo na kung tuloy-tuloy tayong kumikita, may maitatabi tayo doon sa, pangrenta. Tama. Kasi kung kayo lang din po ang magpupwesto, kayo din ang trabahador, kayo ang cashier, kayo ang taga-pamalengke, kayo ang taga-isip sa lahat ng mga marketing na strategy, medyo mabagal po yun. Alright? So, kaya po gagamitin natin yung system ng company, diba? Proven and tested na po yung mga brand logos and brand concept na yan para mas mapadali po natin yung negosyo na kumita. Alright? So, kung dito po sa visual, yung 2,000 to 5,000 pesos na yan, kasi po since nasa 30 or sabihin na lang po natin 20 to 50% ang profit margin, pwede pa rin po tayong kumita ng 3,500. Okay? At based po ito doon sa data ng mga franchisee na kumikita. Okay? Ulitin ko po, kumikita. Diba? So, bakit sila kumikita? Kasi sumusunod po sila doon sa training sa kanila. Kasi po, yung mga produkto po na yan, napakadali lang po talagang i-prepare. So, pag-usapan po natin yung pagdating naman doon sa day by day, okay, na operation po ninyo. Kasi ako, I believe, kahit po maliit ang inyong pinaunang puhunan, kasi 30,000, 50,000 po, maliit na eh. Diba? Kahit maliit lang po yung sinimulan ninyo na pangpuhunan. Ito po kasi ay, hindi siya high risk.
business. Pag sinabi po kasing high risk, andun yung maglalabas ka ng malaking puhunan. At matagal mo, bago mo maibalik. Okay? Kaya kung napapansin po ninyo, syempre, kung mas maliit ang pwesto ninyo, mas maliit ang operational expenses ninyo sa salary sa mga empleyado, may matitira. Right? Okay? So, iba-iba po yung magiging sales nyo per day, pero dapat meron kang quota. Kayo po yung magkukota sa inyo, hindi po si company. Actually, no quota nga po tayo, pero as a businessman or isang maliit na negosyante, kailangan sa inyo pa lang po is clear na. Magkano ba yung goal mo? Diba? Kung ang goal mo, pang-additional na, pang-budget, pang-grocery, magkano yan? Kung ang goal mo after a year, magkaroon ka ng isang additional na branch outlet, dapat magkano yan? Tama? Hindi po pwedeng survive ka lang ng survive. Tama? So kung ito po, kung 105,000 na pag-uusapan natin na potential income at ganito lang, kaliit ang inyong expenses, is may matitira pa din. Tama po? Alright. So, are you still with me po? Alright. So, mamaya, mas paano po natin yun, explain po namin sa inyo once po na nakatapos po tayo sa presentation. So, at least, yung day-to-day na expenses po ninyo at sales po ninyo, mababangga ninyo. Malalaman ninyo. Diba kung magkano dapat ang inyong kikitain. Para naman, after a year, after 3 months, after 6 months, may unti-unti na po tayo mai-return of investment. Hindi po ito biglaan. Hindi po ito instant. Pero po, believe me or not, basta sipagan mo. Diba? Kahit mag-online ka, kahit mag-post ka through online, kahit hindi mo mga kakilala. Yung iba nga po nag-vlog. Sino po mahilig sumayaw dito? Yung nagti-TikTok. Meron po ba? Meron. Pasample naman. Diba? Yung iba, kung ano-ano na lang, diba? Puro kalokohan. Pero pagdating sa pagnegosyo na igagamit po nila yun, yung mga social medias na yun. Kaya kung mai-apply po natin yun sa inyong pagnegosyo, mas maganda. Diba? So, ito po, kung potential income ang pag-uusapan po natin, worst to worst, sabihin na lang natin, na 1,000, 2,000 pesos ang maitatabi po natin. Maibubansa mo, araw-araw. Okay na po yun. Okay? So, paano pa pag mas malaki yung inyong pwesto? Pag restaurant type business, yes. Andun po yung mag-renovate tayo, bibili tayo ng maraming upuan, ng equipment, ng tools. Pero, mas malaking pwesto, syempre, mas maraming makakadayin po dyan. Lalo na yung mga unli-race natin, yung mga unlimited po na mga iba't iba po natin mga food concept. Kaya kung kayo po interested doon sa mga Giordano's Inasal, lechon, yung mga roasted chicken po natin, maganda rin po yan. Sa pag-negosyo po ng restaurants, syempre, dapat mas mataas ang sales mo per day. Okay? Kasi nandyan na po yung dapat tayong makilala agad doon sa pwesto. So, paano ka makikilala? Gandaan mo yung promos mo. Tama? Yung iba po, pagkadating ng grand opening, may pa-balloons, may palibreng umbrella, may palibreng mga kung ano-ano. So, doon pa lang po, at least, pag nagsisimula po tayo ng tama, mas ma-experience or mas maano po natin yung mga do's and don'ts sa pagbe-business or papaano tayo mag-ooperate. Kaya po importante na makapag-training po talaga tayo. Willing naman po ba tayo na makapag-training? Yes. Alright. So dito, yung mga existing po namin na mga restaurant type business, lalo na po yung mga